Alam nyo, mga kaistorya, masyado na pong halata, aligaga ang China sa ginagawang aksyon ng gobyerno natin. Oo, dahil nakakaldag sila sa mga aksyon ng atin pong presidente. At ang totoo nito, meron po mga kaistorya na isa pang aksyon na pinagpaplanuhan palang gawin ng gobyerno natin, abay pumipiyok na ang China. Wala pa nga piyok na agad. Oo, totoo mga kaistorya. Ano ba yon, Juan Historiador? Saglit lang po, ano po mga kaistorya. Kasi meron pa akong gustong idagdag na balita sa inyo. Ang impeachment po laban kay VP Sara, ayon sa balita, ay pinatigil umano ni PBBM. At ito pong si VP Sara ay may nagsampa na po ng kaso, kung hindi ako nagkakamali, disbarment. Ano ho? At ang dating presidente Duterte po, mga kaistorya, ay delikado umano sa kasong sedisyon. Aba, ay bakit ganoon ang mga nangyayari? Ha? Ano kaya ang mga kadahilanan? Ano po? Ito na. Ang totoo, itong balita na ito, may ginawa na akong content tungkol dito, pero pumutok na naman ang balitang ito dahil malamang ay pumiyok na naman ang China. Latest po ang balita na ito, kahapon lang ito. Ang sabi po, China issues new missile warning to US and Philippines. Abay, akala ko ba, Juan Historiador, umiiyak ang China? Abay, bakit nag-warning ang China? Yun na nga Kung hindi ho nakakaldag ang China, kung hindi kabado ang China sa aksyon na yan ng gobyerno natin, hindi po yan iimik. Iyak agad ang China. Anong sabi dito? Basahin po natin. China warned the Philippines not to accept the deployment of a United States missile system, claiming this could result in a higher risk of conflicts in the South China Sea. Tanong, sino ang unang-unang nag-i-escalate ng problema dyan sa South China Sea, particular na sa West Philippines? Diba ang China naman ang lahat ng may kagagawan dyan? After all, sila po ang nag-umpisa, diba? Sila ang gumawa ng sigalot dyan sa South China Sea. This came amid the Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro saying earlier this month that Manila, which has territorial dispute with Beijing in the South China Sea, was mulling over the purchase of the mid-range capability missile system from Washington. Kumbaga, nagpahaging pa lang po si Secretary Gibo Teodoro, umiyak na agad ang China. Bakit ba pinapalagan ng China itong Typhoon missile system na ito? Alam kasi nila na kaya sila nitong pasabugin. Maging yung kanilang naval base, mga kaistorya, dyan sa South China Sea, kayang wasakin nito. Ibig sabihin, kaya sila nitong pilayin. Isa pang dahilan dito, mga kaistorya, ayaw nilang lumakas ang militar natin. Gusto nila manatili tayong mahina. Bakit? Para kayang-kaya nila tayong sikusikuhin, apak-apakan, buli-bulihin. Yun po ang dahilan nun. Abay, hindi naman po nasisindak sa kanila ang gobyerno natin. Hindi naman po pumapayag ang gobyerno natin. Actually, may statement po dito na ipapakita ko sa inyo maya-maya, si Secretary Gibo Katibayan, na hindi nasisindak ang Department of Defense natin, ang gobyerno natin. Anong sabi dito? Basahin natin sa ibaba. During a press conference on Thursday, Senior Colonel Wu Qian, a spokesperson for the Chinese Defense Ministry, said the deployment of this offensive missile system, also known as Typhoon, in the Philippines has intensified confrontation and escalated tension. Really? Hindi naman yun ang dahilan kaya nag-escalate ang tension dyan. Ang dahilan nun, ang may kagagawa nun, ang China, hindi tayo. Diba? Wala ba tayong karapatan na magpalakas? Wala ba tayong karapatan na gumawa ng sarili nating desisyon? Sinagot mo yan, mga kaistorya, ni Secretary Gibo maya-maya.
The Armed Forces of the Philippines plan to move forward with the purchase of the new Typhoon missile launch system in the US. Mayroon lamang ako dito mga kaistorya na ipapapansin sa inyo. Ito po yan ha, yung kakayahan ng missile launcher po na ito. Palakihin ko muna. Ha? Ganyan. The news was first reported by the Financial Times. Ginawan ko yun ng content, yung report na yun. Which stated that Philippine Defense Secretary Gilberto Chidoro is eyeing the acquisition of the Typhoon systems, also known as mid-range capability. If finalized, the country would acquire a system capable of, capable of yung kakayahan ng missile launcher na yun, targeting installation in the Asian giant. Anong binabanggit na kaya nitong targetin yung installations? Military base, naval base, China mismo. Dahil yan po yung Asian giant. Ano? As these launchers can deploy, ito na ha, can deploy Tomahawk missile and SM-6 cruise missiles with range up to 2,500 kilometers. Ganyang kalayo ang kayang marating yan, mga kaistorya, ng missile na yan. Kaya pala, iniiyakan ng China. Ganun pala ang kakayahan ng missile launcher na isipin ninyo. Hindi lang isang klaseng missile ang kaya niyang paliparin. Binanggit nga dito, dalawa eh. DND, PH to continue purchase of missile. Yung missile launcher na binabanggit kanina mga kaistorya. Dito na po tayo ha, sa sagot po ni Secretary Gibo. Ano ha? The world knows who is on the right path and who is in the wrong path. Definitely, we cannot take advice from people who distort the truth and nobody believes them. Anyway, anong ibig sabihin? Paiksiin natin ha, mga kaistorya. Sa madaling sabi, walang karapatang makialam ang China kung ano ang gustong gawin ng Pilipinas. Kung ano ang desisyon ng gobyerno natin, hindi pwedeng pakialaman ng China. Alam naman ng mundo, mga kaistorya, kung sino ang nagsisinungaling, kung sino ang nasa tama, at kung sino ang nasa katotohanan. Alam naman ng buong mundo na sinungaling itong China. Ito pa, ang isang matibay na katibayan ha, sa sinasabi ko sa inyo mga kaistorya. Kailangan natin improve. Ito na. Chidoro earlier responded to this saying, "It's none of China's business." Walang pakialam ang China. What happens within our territory is for our defense. Kung ano man ika ang nangyayari sa loob ng bansa natin, mga kaistorya, ay para lamang po sa atin pong depensa. Sumusunod tayo sa international law. Matapang si Secretary Gibo, mga kaistorya, hindi kayang sindakin ng China. Okay, tapos na tayo dyan. Punta na tayo dito ha, sa mga pangyayari sa loob po ng bansa natin. Pasensya na kayo, hindi ko kayang persahin ang lalamunan ko. Isa ito sa dahilan kung bakit 2 araw akong walang vlog, dahil pinagagaling ko yung lalamunan ko. Hindi ko pwedeng persahin, kaya ganito medyo mild tayong magpaliwanag. Ano po? Ang sabi, Marcos says he ordered to stop impeachment moves versus VP Sara Duterte. Bakit ganon? Ha? Napakaiba talaga ng presidente natin, pero bakit ganon? President Marcos Jr. said on Friday that he had told Congress not to file an impeachment case o impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Bakit? May kumikilos na para sampahan ng kasong impeachment sa Kamara si VP Sara, pero pinigilan pa ni PBBM. Ha? Anong meron? Bakit ganun? Ha? Well, ako alam nyo, kuha ko eh. Kuha ko ang nasa isip ni PBB. Well, ito naman ay palagay ko lang. Kasi ganito eh. Ayaw ng presidente na magkaroon po ng, kumbaga, masira yung stability ng Pilipinas. Nasa momentum na kasi tayo paangat eh. Yung gobyerno natin, nakafocus po mga kaistorya sa pagpapaangat, pagpapaunlad ng ekonomiya natin. Pasensya na may nagpupukpok sa kabila, may gumagawa kasi dyan. Pader lang yung pagitan namin. Kung magkakaroon po mga kaistorya ng mga
ganyan, no? Ano namang maiko-contribute kung sakali ma-impeach si VP Sara, anong maiko-contribute sa pag-angat ng ekonomiya natin, sa pag-unlad, pagsulong ng Pilipinas, kahit ngayon ang ganda ng mga ratings po, no? Ng mga kilalang entity tungkol sa Pilipinas. Wala nga namang maiko-contribute eh. Oo, mga kaistorya. Hindi makakatulong yung mga kaguluhan. Sasabihin na tatakot si PBBM dahil napakarami ng mga supporters ng Duterte camp. Naku, hindi totoo yun, mga kaistorya. Kalukuhan yun, ipapakita ko sa inyo mamaya. Kasi may isang fake news na ikinakalat itong supporter ng mga Duterte. Booking na fake news. Talagang may nagkakalat ng fake news, mga kaistorya eh. Booking na booking. Ha? So, iwanan ko ang puntong yan, mga kaistorya, nakuha ko na yung dapat kong sabihin. Ano, mga kaistorya? Ha? Ito pa. Isang karagdagang balita. Palakihin ko muna. Sinampahan umano ng kasong disbarment si VP Sara ang nagsampa si Secretary Gadon nung petsa 27 lang po ang balitang ito. Ang sabi dito, Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon on Wednesday nagsampa na nga ng kaso, a complaint before the Supreme Court for the disbarment of the Vice President Sara Duterte from the legal profession. Maaaring ang dahilan kung hindi tayo nagkakamali, mga kaistorya, ay yung kanyang pagbabanta na gusto may inutusan ng daw siyang patayin si PBBM. Such statements coming from the second highest official of the land, seen and heard by millions of Filipinos, are undoubtedly illegal, immoral, and condemnable, Gadon said in a letter written to the Supreme Court. Yun po pala yun, mga kaistorya. Sara Duterte could not attend NBI probe, ang sabi daw po ng abogado, kasi pinatawag ng NBI eh. Pinadalhan po ng subpenay kung hindi ako nagkamali eh. Mga kaistorya, ngayon to eh. Para magpaliwanag. Hindi po siya makakarating. Yun po ang sabi ng kanyang abogado, mga kaistorya. Nako, ay bakit ganun? Ito pa, ang isa pang balita. NBI to probe threat versus Sara Duterte's life. Kasi sabi niya may banta daw sa kanyang buhay at wala naman daw ibang gustong magpatuda sa kanya. Ang unang-unang nga niya binanggit si Speaker Martin Romualdez, pero pumunta siya ng House of Representatives at doon pa sila nag-stay nang walang paalam sa kinauukulan. Alam mo pala, tapos doon ka sa baluarte ng kalaban mo pupunta kung totoong may threat sa'yo. Sasabihin, ganyan katapang ang busy. Maniwala. Di ako naniniwalang may threat sa kanyang buhay. The National Bureau of Investigation said it would take the alleged threat on Vice President Sara Duterte's life seriously, but stressed that she would need to cooperate. Paano nga yan cooperate eh? Diba? On Friday, November 29, Duterte failed to show up. Di nga pumunta ng NBI. Pinasubpi na hindi pumunta. Paano makikipag-cooperate yan? Eto na. Itong Evori na ito, sa X ito nakapost. Naku, booking na booking natin ang fake news nito eh. Talagang nagkakalat ng fake news. Duterte supporter po ito. Ang sabi niya, tingnan nyo papakita ko sa inyo kung gaano ka fake news po ito. Online viewership is a powerful reflection of public engagement. Unang binanggit sa first sentence, public engagement. Last night, FPRRD captivated an astonishing 10.7 million real-time viewers, while VP Sara amassed 9.7 million over the course of 24 hours. Itong kay former president, fake news to. Ang dali na mong malaman. Sa X siya nag-post. Ang tinutukoy ko, hindi ako nagkakamali, yung live stream ni former president sa Meta or sa Facebook. Mahigit lang pong 3 million views. Oo, kaya ito fake news to eh. Alin yun? Asan yun? Ito yan yung live niya. Mga kaistorya. Paano natin yan malalaman kung ilang million views yan? Click natin to, ipakita ko sa inyo. May pangalan na makikita dyan, hindi ko naman intention, pero pasensya na, mga kaistorya. Ayan po, 3.9 million plays. Paano niya nasabi?
na 10.7 million real-time views. Real-time yung binabanggit niya, 3 araw na nga kung hindi ako nagkakamali o 4 na araw na ang nakalipas. Mula nang mag-live stream, pero 3.9 million views pa lang, hindi 10.7 million views. Ipinost niya ito November 26. Ayan o. Sa cellphone, makikita ninyo yung petsa. Ipakita ko sa inyo ang screenshot, mga kaistorya. Makikita nyo dyan 3 days ago. Kanina ko lang yan in-screenshot. So 3 days ago, hindi 4 days ago. Ayan na. So kung 3 days ago, November 26 nga, makikita mo dyan, same yung views, 3.9 million views, 30k reactions, and 8.1 comments, 8.1k comments. See? Fake news. Fake news nga, mga kaistorya. Ito yung sasabihin nila na malakas sila. Hindi totoo yun. Kung ilan po ang followers ni former president, mga kaistorya, 4.6 million lang. Si VP Sara, mga kaistorya, 2.4 million followers. Si PBBM, 7.5 million followers. Sa followers pa lang wala na sila sa kalingkingan Paano sasabihing malakas sila gaya nitong sinasabi ng fake news na to? Sa numero pa lang na followers, wala na silang panama, mga kaistorya. At ito pa ang dahilan. Kung bakit po yan, mga kaistorya, sila nag-iingay. May mga supporters pang gumagawa ng fake. Mahina na kasi sila Nananawagan, di ba? Nag-rally sila dun sa EDSA, kung di ako nagkakamali. May nananawagan, nakikiusap na nga, pumunta doon. Mga kaistorya. Tapos nananawagan pa si former president sa militar. Kung malakas sila at kaya nila, kung may numero sila, hindi na sila mananawagan sa taong bayan. Hindi na sila mananawagan sa militar. Bakit ganoon? Nananawagan kasi hindi nila kaya. Bakit? Mahina. Walang numero. Wala. Yun, mga kaistorya, di ba? Pasensya na dyan sa pumupukpok na yan, Wala na po akong magagawa dyan. Okay, sunod tayo. Ito na, yung kay former president na tayo. Rodrigo Duterte's challenge to military bordering on sedition. Kasi ba't niya idadamay ang militar? Swerte naman niya kung makinig sa kanya ang militar. Wala na siyang impluensya sa militar natin. Yung sitting president po ang may power over the military. Sa pagpapatupad ng batas, sa bigay ng proteksyon sa ating republika, hindi sa kung anumang bagay. Nagsalita na ang militar natin, ang armed forces po natin, non-partisan sila, wag na silang idamay. Bakit dinadamay pa nila? Ibig sabihin, sinuplak si former President Duterte ng militar. Di ba, mga ka-story? Ito the DOJ, on Tuesday, November 26, that it will investigate former President Duterte over his remarks about military intervention. Gusto kasi niya makialam ng militar. Sinabi niya, bakit? Kasi fractured na daw po ang gobyerno natin. Ano yun? Ito po, sa isang ambush interview po kay Undersecretary ng DOJ, Jesse Andresa, ito po ang sabi niya, I do not know where the President is getting his notion. We have a strong and functioning republic. Oo naman, matatag ang gobyerno natin. Paano sasabihin ni former president na fractured ang government natin? Civil governance is for civilians and the military has no role whatsoever. For him to invite the military to have a part in seeking remedies bordering on sedition and is legally actionable. Action na ng gobyerno natin. This stemmed from an early morning conference on Tuesday where Duterte described the Philippines as having fractured governance. Ayan na, nga ba mga kaistorya. Ito pa, may kinalaman dyan. Ano mapapala namin? Agoy, suplak agad. Will it help the country kung madadamay pa kami sa gulo? Reaction ni retired Armed Forces of the Philippines AFP Chief General Dionisio Santiago na nagsilbi sa gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang hepe ng danger. Tingnan nyo, dating tao pa ito, mga kaistorya. Ni former president sa panawagan ng dating presidente laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sigurado pa tayo na pag military ang nag-take over, we can run the government better? Tama.
Wala tayong assurance nun, masyadong malaking gamble yun. Totoo, maghintay tayo ng eleksyon, yun na nga. Kung malakas sila, kung talagang may numero sila, hindi naman yan mag-iingay ang mga yan. Di ba, hihintay nila ang eleksyon, kaya sila nag-iingay, nananawagan sa taong bayan at sa militar na samahan sila kasi nga po, wala silang numero, mahina, kakaunti sila. Asan yung 32 million votes na ipinagmamalaki nila? Bakit hindi yun lumitaw dun sa EDSA? Wala. Kasi nga, walang numero. Sabi ni Santiago nang makapanayam sa Teleradyo Servicio interview, sinabi rin ni Junation na hindi maaaring tumalima ang militar kay Duterte dahil lang tinaasan nito ang sweldo ng mga sundalo at pulis. Iginait na thinking people rin naman ang mga totoo, may sariling utak ang mga militar natin. The military, just like you, we are thinking people. Hindi naman kami irrational na tao. Sinasabi, increase yung salary, di ba? Tinasan nga ang sweldo. Thank you, pero there's a limit sa pag-appreciate namin. Ini-increase yung salary namin, pero papayagan namin kung ano lang gawin. Yung gustong gawin. May limit yun, katwiran ni Santiago. Bagamat aminadong may mga kasabi pa rin ng militar na taga-suporta ni Duterte, sinabi ni Santiago na tanging ang mandato ng konstitusyon ang susundin ng mga aktibong opisyal ng militar. May nakausap akong isang high-ranking military ang sabi, basta kami sa constitution, wala kayong magagawa sa military. Kapag sinabing constitutional mandate, ang susundan yan ay the commander-in-chief. Sino ang commander-in-chief na susundan ng militar? Ang presidente ng Pilipinas, the sitting president, no other than but President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yun po yun. In the end, what prevails to the military people is the common good, the greater good. Hindi kami pumasok sa serbisyo para magserbisyo ng personal interest, individual interest. Dagdag niya, mensahe pa ni Dionisio sa dati niyang boss, kung gusto mong sundan ka, magpresidente ka ulit. Ang kaso, hindi pwedeng mag-re-elect ang presidente dito sa Pilipinas. Isang termino lang. O di pa paano yan, mga ka-istorya. Ang sabi naman ni Bato, nothing seditious in Duterte's call for military action. Of course, ipagtatanggol niya. Wala nang bago dun. Senator Ronald De La Rosa finds nothing seditious in former President Rodrigo Duterte's call for the military to step in and fix the fractured governance of President Marcos. Sabi niya, for me, it's not seditious. Bakit? He did not mention any coup or any attack against Malacanang. Really? Korte ang magsasabi, palagay ko, hindi ang isang senador. Mga ka-istorya, di po ba? Ay, iwan sa inyo. Iwan sa inyo. Bakit kaya sila nag-iingay? Grabing political yung chatter, no, mga ka-istorya. Well, ito palagay ko lang opinion ko lang, naisip ko lang. Hindi kaya itong mga alingas-ngas na ito from the Duterte camp, hindi kaya involved dito ang China? Ano sa palagay ninyo, mga ka-istorya? Ito sa loobin ko lang, opinion ko lang, mga ka-istorya. Palagay ko lang naman, ibig sabihin, hindi confirm, no? Naisip ko lang, Kasi, kaya ko na itanong, alam naman natin, ginawan ko nga ng content. Talaga pong nag-create si China, gumagawa si China ng political turmoil sa mga bansa, sa mundo. Ginawa nila yan sa Australia, ginawa nila yan sa Canada, at sabi sa mga balita na ginawan ko ng content, ginagawa nila yan dito sa Pilipinas. Nag-i-interfere sila sa political system dito sa Pilipinas. Mga ka-istorya, bakit kaya? Sa iba't ibang kadahilanan. Dito sa Pilipinas, ang dahilan, wala namang iba kung sakali ang West Philippine Sea. Diba? Mga ka-istorya. Kayo po, ano po sa palagay ninyo? Palagay lang ng opinion lang naman, Yun ay naisip ko lang, Mga ka-istorya, pasensya na sa ingay, Actually, hindi ako dapat mag-vlog ng mahaba na aabot ng ganyan, 30 minutes, no, mga ka-istorya. Kasi nga, ito lalamunan ko. Pero, itong mga balitang ito, kailangan magkakaunay kasi maihatid ko po sa inyo, mga ka-istorya. Hindi ako, kailangan medyo mahina at malumana yung boses ko para hindi po mapersa yung akin pong lalamunan,
Pasensya na rin kayo sa ingay. Siyempre, alam nga naman ang pagbawalan natin yung nagtatrabaho sa kapitbahay. Binabayaran po nila yan. Ano? So, hindi pwedeng tumigil yan hanggat hindi natatapos yung araw nila. Ano po, mga kaistorya. So, yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko sa inyo, mga kaistorya. Maraming salamat sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta, nag-aantabay, nanonood. Ano, mga kaistorya, sa inyong lingkod. Ha? Pakishare po at pakilike. Ha? Salamat higit sa lahat sa ating pong Panginoon. Shout out po sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Pasensya na rin. 2 araw akong hindi gumawa ng content. Unawain yun ako, mga kaistorya ko. Ano po? Ha? Actually, ako'y nababagabag pag wala akong content. Pero wala po akong magagawa. Kailangan kong ipahinga ang lalamunan ko. Ano? Pasensya na po talaga. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.